Hello guys, isa mapagpalang hapon po ulit sa ating lahat. Kayo ay nasa munting Hardy ni Sir Mio Vlog. Sumatin po ang kasaganahan, ang kaswertihan ng taon na 2025. Tayo po ay kasalukuyang nasa Year of the Wood Snake. And for today's update and for today's vlog ay ibabahagi ko yung isa sa mga halaman na siyang posibleng makatulong, makapaghaltak at makaakit sa atin ng kasaganahan ng maalwan na pamumuhay. Ang mga halaman po, disclaimer lamang po, sila po is tumutulong lamang po, sila po ang nagsisilbing way, guide para po maalis ang mga hindi kanais-nais na bagay, elemento, or argumento na siyang nagiging sanhi ng pagtatalo ng miyembro ng ating pamilya, na siyang hindi rin po nakakatulong para po magkaroon ng isang magandang pagsasamahan ang bawat miyembro ng ating pamilya. Ang halaman na ito ay bagamat napaka-common, payak at simple lamang po ng kanyang postura, ito po ay proven na mabisa, epektibo sa pag-aalis ng mga palipad-hangin, kulam, hindi magandang epekto ng mga panauhin, yung mga negative vibes, mga unhealthy vibrations or energies na siyang dala ng ating panauhin, kapitbahay, ng ating sarili, ay may kakayahan pong halaman na ito para eliminate or tanggalin ang mga elemento na iyon. Ito po ang tinatawag na Syngonium podophyllum. Ito pong variety na ito is tinatawag na Moonshine Syngonium plant. Kapansin-pansin po na ang halaman na ito is considered po siya as air filtering at air purifying plants. Ibig sabihin po, sila po is may kakayahan po para i-convert ang mga not so healthy oxygen, toxins, chemicals, kino-convert po nila sa isang napaka-presko, natural at napakagandang hangin na siyang kinakailangan po natin para sa ating malusog na pangangatawan. Kapansin-pansin po na ang kulay niya po is nag-range po siya sa cream to mint green color. Napakaswerte ng halaman na ito dahil sa kanyang kulay. Consider din po siya as Feng Shui Vastu houseplant ng 2025. Kung kaya naman po, hindi po kayo magsisisi. Ang halaman na ito, wag po kayo magpapawala dahil napakayaman nito sa natural na kakayahan para po akitin ang mga blessing, yung mga matutumal na blessing po. Kapag meron kayo neto, siya po is may kakayahan po para alisin ang matutumal na blessing at palitan po ng napakaalwan, siksik, liglig, nag-uumapaw na mga blessing na siyang ipagpapasalamat po natin araw-araw. Ang pag-alaga po dito is napakadali lamang po at sila po is napaparami po sa pamamagitan po ng stem cutting. Kapansin-pansin po na perfect din po ang Syngonium na ito na Moonshine Syngonium sa white pot. So pinapagate ko po ito, naging hilamang po ako ng isang tangkay mula sa aking kaibigan na isa rin pong kaplantito at kaplantita. So, ang ganitong kulay po ay napakagandang image dahil po hindi po pangkaraniwan ng kanyang kulay. Kumbaga, kapag ihalo mo siya sa mga napaka-common na green, yellow, brown at red to dark green na mga halaman, ay talagang lutang na lutang po ang kagandahan, ang kaningningan ng ganitong halaman po. Kapansin-pansin din po na marami na po siyang naglipa ng mga aerial roots sa mismong babang tangkay. So this is now best. Ito na po ang time para po i-propagate ang ating Moonshine Syngonium podophyllum, or tinatawag din po siyang goosefoot plant. Sila rin pong halaman na ito ay may kakayahan po para akitin ang positive overflowing abundance sa ating bahay. Ang mga positive energies po ay kanya kino-convert sa napakalakas na enerhiya para po ma-feel po natin, pumasok po sa ating bahay, negosyo, sa ating buhay ang mga blessing na siyang hindi po tayo makakapaniwala, hindi po maalis sa ating
labi ang pagngiti dahil po sunod-sunod na mga blessing po, hindi po mapuputol ang mga sikulo ng blessing na posibleng pumasok sa ating bahay kapag meron ka neto, dahil ang halaman na ito, siya rin po ang nagbabalance po ng both energies na hindi maganda at maganda. At kapag nagkaroon na ng equilibrium ang ambience ng ating bahay, tunay na mararamdaman nyo na napakagaan ang daloy ng mga blessing. Hindi po kayo makapaniwala sa kagandahang taglay at dulot ng halaman na ito. So, ibig sabihin po, ang mga halaman po ay tunay na maswerte. Ang nagpapamalas lamang po sa ating buhay ay yung mga sigalot, pag-aalitan, pag-aaway, hindi pagkakasundo ng miyembro ng ating pamilya. Kung may mga sigalot po or hindi pagkakasundo, pag-usapan po natin, lahat naman po is nadadaan po sa mabuting usapan. At sinasabi nila na kapag meron kang halaman ay hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magpupursigi, hindi ka na magsisikap. Hindi po. Ibig sabihin po, ang mga halaman lamang po ay guide. Patuloy pa rin po tayong magkaroon ng sipag at tiyaga. Sinasabi nga na nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Kumbaga, lalakipan po natin ng pagsusumikap, ng pagtsatsaga at pagsisipag para po agarang matupad ang ating mga pangarap at panalangin sa buhay. So, ang halaman na ito is wag na wag niyo siyang didiligan ng sobra dahil po ang labis na tubig kapag kanyang nakuha ay hindi po nagiging maganda. Prone po iyon sa water stagnance, or stagnant water po is not really healthy for our plants. Yun po ang nagsisilbing daan or tulay para po mabilisang pumabulok ang mga ugat ng ating halaman. Although, ang ganitong halaman is water plant, be sure na kapag gagawin po natin siyang centerpiece attractor at ilalagay po natin siya sa very clear na glass container, ang water po na dapat niyang makuha ay yung sa gitna lamang po. 1/2 of the water lamang po ng clear glass container para po hindi po siya malunod at hindi po siya mabulok. Meron din po kami neto sa aming dining table para po ito po ang magsilbing tagahaltak ng kasaganahan sa pagkain, sa bigas. Meron din po kami neto sa aming center table ng aming living room para po ito po ang magsilbing lucky charm. Lagyan lamang po natin ng pulang laso ang pinaka-glass container na paglalagyan po ng ating halaman kung gagawin po natin siyang centerpiece gamit po ang mineral water or spring at rainwater. Napakaswerte po ng nasabi kong tubig dahil sila po is tumutulong po para po magkaroon ng maraming nutrients, vitamins ang halaman na ito. Since umuulan po this past few weeks or kapag uulan po, we decide and recommend po to store water from the rain dahil yun po ang napakaswerteng tubig na dapat po nating gamitin at ipangdilig para sa ating halaman na ito. First update pa lamang po, marami pa po akong i-discuss next week para sa ating Syngonium, Moonshine Syngonium Podophyllum na siyang napakaswerte, especially dapat magkaroon ka neto sa inyong bahay dahil ito pong nagbabalance po ng maganda at hindi magandang energies. Para po siyang yin-yang. Kapag meron kang halaman na ito is talagang ma-feel mo na napaka-swerte, napakagaan ang daloy ng mga enerhiya sa ating bahay. So that's it for today. I hope na nakakuha po kayo ng mga possible ways on how to make this 2025 prosperous, abundant, and receiving a lot of blessing in return. Ingat po tayong lahat. Naway sa lahat ng bagay ang Diyos ay laging papurihan.